Hello, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Video testing tayo ng unit ni Sir Michael Muntinlupa. This is the SNR 357 Airgun Revolver, Full Metal, Dual Ammo. So, ito po yung mga kasama ng unit. 5 CO2. This is the CO2 cartridge. 12G, ayan. 12 grams CO2 filled ESG brand or the 12 grams CO2 cartridge. Ito yung pinaka ano niya, ito yung pinaka propellant niya, CO2. Okay? Sa tunay kasi pinaka propellant niya is powder. At the air gun, usually airsoft, is hangin, air or CO2 green gas. Ayan. Okay? And ito po, may kasama na rin po siyang Crossman Precision Wad Cutter Pellets and Crossman Copper Coated Steel BBs. Okay? Yung pellets is 250 shots. Yung BBs ay 350 shots yung kasama. Okay? So, nandito na po yun. Magkasama na po siya dito sa box na to. Yung dalawang bala. Ayan. Steel BBs and the flathead siya eh. Flathead wad cutter pellets. Okay, flathead. So, ayan po yung kasama and the unit. The SNR 357 revolver. Full metal, CO2 powered. And okay, mamaya i-actual chrono test natin kung ilang EPS. So, specs niya ay mechanism niya is revolver. Source is 12G CO2 cartridge. Yun yung pinakita ko sa inyo. Yun. Then, caliber 177. Okay. Dual ammo. Okay, yan. Yung ammunition niya is pwedeng pellets, pwede ring steel air gun shot or steel BBs. Okay, dual ammo siya kasi. Kaya yung weight niya is 1.92 pounds. Yung length niya is 8.125 inches. 8.125 inches. Front sight is fixed. Rear sight is adjustable. Safety is, ito, yung slide. Yan yung safety. Ayan. Velocity up to 400 EPS. Pag alloy pellet, 495. Pag lead pellet, 350 EPS. So, itong gamit natin is lead pellets. Okay, lead po ito. Ito yung pellets. Okay. Meron din kasing alloy nito mas magaan. Okay, ito po yung lead. Lead pellets po ito. Okay? Okay, proceed tayo. Okay, this is the SNR 357. Saan yung gunting? Ito po yung packaging ng SNR and 357s. Same lang sila ng packaging ng SR. So, naka-sealed pa po yan. Ngayon, pag bubuksan natin, kailangan nating alisin to. Kailangan putulin to. Okay, so, para na matest po natin, sir, kailangan po nating buksan. Kasi yung packaging niya ay ganito. So, bubuksan po natin, no? Sir, para matest po natin bago namin i-ship. Okay, para matest po. Ayan. So, mabubuksan po natin yung sealed na. Okay. So, dahan-dahan lang. Gasgas. Okay. Ayan. So, ang SNR po ay merong kasamang dalawang set ng shell. Okay. Ito po yung shell na tinatawag. Itong shell na to, ito po yung para sa pellets. At yung isang nakasalpak doon sa okay. And medyo matigas kasi bago. Yan.
So, pagbago, ganun po. Okay? So, kailangan lang nating Okay, itong nakasalpak po dito sa kanyang cylinder ay para sa steel BBs. Okay, sa SNR 357 na revolver, meron pong kasamang dalawang set ng shell. So, ito po yung dalawang set ng shell. Ito yung para sa steel BBs. Yun, yung steel BBs. Yun po yun. Ito naman po yung para sa pellets. Yun naman po yun. Okay, dalawang set po kasi yung kasama. Sa SR, isa lang po yung kasama. Ito lang. Sa SR 357, yung mahaba. Yung silver. Okay, sa SNR, dalawa na. Okay, this one is 2.5 inches barrel. So, yung haba ng barrel mula rito hanggang dito po ay 2.5 inches. Ayan. Etong itong sight niya is adjustable po yan. Ayan. As you can see po, meron siyang adjustment para sa windage and ito naman yung para sa elevation. Okay? Or at the same time, pwede siyang adjust left, up and down and left and right. Left and right, up and down. Or yung elevation and windage. Okay? Then, dito po nilalagay yung CO2. Yung 12G CO2. Okay? So, ngayon lalagyan natin ng CO2. Okay? But before tayo maglagay ng CO2, meron siyang free na silicone oil. Okay? So, Sir Michael Tiglaw of Muntinlupa, ito yung silicone oil na kasama. So, ito very useful po ang silicone oil na ito. Kasi ito po yung nagpapalambot nung nagpapa-intact, kumbaga nagpapa-intact ng mga O-rings. So, before nyo po lagyan ng CO2, lagyan nyo po muna ng oil. Ayan, buksan natin yung oil. Okay, patakan nyo po yung part na to. Ito, yung may kulay green na yan. Yan yung valve. Okay, papatakan nyo lang siya. Konti lang. Then, ito naman, papatakan nyo. Dalawa kasi yung valve niyan. Ito, yung inlet and yung outlet. Yan, papatakan nyo lang yung paligid ng valve. Para, kumbaga ma-seal yung mga O-ring, papasok yan sa loob yung silicone oil. Ngayon, lalagyan natin ng CO2. Yan. Pag once nilagay nyo po yung CO2 dyan at hinigpitan nyo, mabubutas na po yan. So, hindi nyo na po pwedeng tanggalin yan hanggat may lamang CO2. So, mariremove nyo lang po yan pag wala ng CO2. Pero kung gusto nyo talagang i-remove yung CO2, sisingaw po yun. Lalabas na po yung pressure. Kasi mabubutas na po yan dito sa ilalim. Okay. So, ngayon, itong part na to, meron kasi yan parang stopper dyan. Yung part na yan. Yan yung stopper. Yung round. Yung bilog na yan. So, pot metals lang po yan. This one is metal. Okay, bakal po ito. Gawa siya sa bakal yung pinaka-shell niya. Ngayon, pag pinasok nyo yung CO2, kailangan, huwag nyo siyang higpitan ng todo. Saktong higpit lang. Okay, ngayon, higpitan natin. Okay, higpitan ko lang siya. Ngayon, kung mapapansin nyo, gumagalaw pa yung CO2. So, ibig sabihin, hindi pa siya maigpit na maigpit. At wala pa siyang butas. No? Kasi hindi ko po siya tinigpitan. Ngayon, higpitan ko na siya. Aalalayan ko po. Etong CO2, hahawakan ko. Kumbaga, aalalayan ko, no, ng aking kamay para hindi siya umikot. Kasi pag hindi nyo po yun hinawakan, itong CO2, hindi nyo inalayan, once na higpitan nyo, iikot yan eh. So, hindi siya maghihigpit. Okay, so alalayan ko siya. Ito, pipigilan ko. And then, ito, kailangan mabilis po kayong pumihit dito. No, kailangan mabilis po. Yan. Kasi pag hindi po mabilis yan, at nabutas na po, at medyo mabagal po yung pagpihit nyo dyan, mapapansin nyo sumisingaw. Kasi maluwag pa po siya. So, kailangan mabilis po. Once na nabutas na siya, kailangan bilisan nyo po yung pagpihit. At huwag nyo pong hihigpitan ng todo. Kasi yung pinakita ko po sa inyong stopper kanina, malambot lang na pagka-metal yun. So, pag yun ay nadiinan, pwedeng mag-expand, lalabas yung hangin o yung pressure. So, minsan, mapapansin nyo, dito lumalabas yung leak. Yan lumalabas yung leak or dito. So, kailangan saktong higpit lang po.
Huwag nyo pong hihigpitan ng todo. Okay, so ngayon may butas na po yan. Ngayon check natin. Wala naman laman yung cylinder. Check lang natin kung puputok. Ayan. So puputok siya dahil nabutas na yung CO2. May pressure na po. Okay, so ngayon, ito pong gamit ko po ay 4.5 mm or 5.1 grains. Ito naman yung pellets, 177 cal, 7.4 grains. Okay, 7.4 grains. So, babawas lang tayo dyan ng 6 na piraso para sa testing, no? Okay, babawas lang tayo ng konti. 5, 6. Okay, so ito yung steel BBs. Okay, bulitas po siya, no? Meron tayong magnet. Okay, so ito po yung magnet. Ayan yung bulitas. Ayan, dumidikit po siya sa magnet. So, ibig sabihin talagang metal siya. Okay, 4.5 mm diameter po ito. Yung sa airsoft po ay 6 mm, 6 mm po yun. Mas malaki yun, pero plastic po yun. Ito yung sa airsoft. Yan. Hindi po yan steel kasi yan. Ito yung sa airsoft, plastic. 6 mm diameter yan. So, yung pinagkaiba po sa airgun, ang airgun, bulitas na. Pero mas maliit. Pero mabigat. Okay? Ito naman yung shell para doon sa steel BBs. Dito po yung nilalagay sa harapan. Ayan, lagyan natin siya ng 6. Okay? Dahil ngayon meron ng laman yan, kukuha naman tayo ng pellets. Okay, babawas lang tayo ng 6 din. 6 na pirasong pellets para dun sa testing. 2, 4, 6. Okay, tabi lang natin. Ngayon, ito naman yung shell para sa pellets. So, magkaiba po yan. Yung rubber nun, nasa harapan. Yung rubber naman ito, nasa likod. Okay, so ito po yun. Ngayon, yung pellets, ito yun. So, flat head po siya, no? So, kung mapapansin nyo, yung head niya is flat. Tapos, yung nose, ito yung nose, yung may butas. So, palagi nyo pong tatandaan yung nose, may butas. Kaya yung may butas, ito yung nasa bungad. Okay, kasi dyan dumadaan yung air, eh. So, kailangan wala pong naka-osli dyan. Kasi pwedeng kumalang dun sa cylinder. Diyan yung papasok yan. So, tapos kailangan walang naka-usli. Okay. So, nakatatlo na tayo. 4. So, palaging nasa harapan yung, no, yung butas, yung nose. Okay. So, meron din tayong available po na pointed. Okay. Ito yung flathead. Meron din tayong available na pointed. Okay. Yung matulis yung dulo. Okay. Then last. Okay. So, ayan. Nalagay na natin lahat. Ngayon, isi-set up ko lang yung ating chrono, no? Okay. On lang natin yung chrono. So, set up lang natin dito para makita. Ayan. Tapos, connect ko lang sa phone. Okay. Ngayon, dahil ang gamit natin is 4.5 mm, isi-set natin siya sa 4.5. No, sa 4.5. Ayan. Tapos, yung weight ng ating BBs, dahil ang gamit natin ay, ang itetest muna natin ay BBs, yung 4.5 mm, ang weight niyan is 5.1 grain.
Ngayon, dahil walang grams yung aking chronograph, i-convert natin from grains to grams. Okay, grains to grams. Ayan, so that's 5.1 grain. Ayan, that's 0.33 grams. Okay, 0.33 grams. So, isiset natin siya sa 0.33 grams. Okay. So, isiset natin siya sa 0.33 grams. Yung bibis, no? Ang bigat ng bibis, 4.5 mm ay 0.33 grams. So, ayan, nakaset na po siya. So, ngayon natin i-chrono test kung ilang EPS. So, unahin natin i-chrono test yung bibis. Okay, load lang tayo. Bibis yung unahin natin. Okay, makikita naman yun sa phone kung ilang EPS. Okay, so this is single and double action. Okay, single action, testing, single action. Okay, chronograph test. Firing. 426.0. Ayan, 426.0. Ngayon, test naman natin sa double action. Pag double action po, direkta ng kalabit. Pag single action, ibababa nyo yung hammer. Okay, so double action po ito, testing. 400.4 EPS. Ayan, 400.4 EPS. So, yung yung single action is 426. And then, yung single action is 426. And then, yung double action is 400.40. Okay, so, isa pa. Ayan. So, ngayon, ang gamit naman natin is single action. So, pumalo siya ng 560.80. Okay, 560.80. Isa pa. Then, 388.3. So, bumaba. Ayan, bumaba siya. 388.3. Isa pa. 399.80. Nakailan na tayo? 6 na ba? Isa pa. Okay. 6 na. 380. Okay. 380.4. Okay. So, pumapalo siya ng ang pinakamataas niya ay 560.80. Okay. Error yung number 3. Kasi nag-206. So, 560.80. Okay. So, ngayon, sa steel bibis, nagre-range siya ng 560 EPS sa steel bibis. Yan, 560.80 yung pang-apat natin na shot. Okay, so ngayon proceed tayo sa pellets. So sa pellets naman, yan ay 7.4 grains. So i-convert lang natin, no? 7.4 grains. So that's 0.47. Okay, 4.5 mm pa rin yung diameter niyan. Okay, pero ang bigat niya is mas mabigat, 0.47 grams. So, isa-set natin siya sa 0.47 grams. Ayan, 0.47 grams. Okay, so, testing natin yung pellets naman. Okay, press nyo lang to para sa release ng cartridge. Load natin yung pellets. Okay, single action. Firing. 361.4. Ayan, 361.4. Pellets po yun. Firing. Error. 334.2 single action. Okay, so ngayon double action naman, 347.6 error. Okay, 318.8. Okay, so sa pellets nagre-range siya, pinakamataas niya ay 361. Ayan, 361.40 pag pellets. Kasi mabigat ang pellets eh. 7.4 grains po yun. So, sa grams po ay
0.47 grams. Okay? Mabigat ang pellets. Kaysa sa steel BBs. Okay? So, dahil naka 20 minutes na tayo, okay, so, Sir Tiglaw, sir, di na namin i-remove yung CO2 kasi sayang naman. Nakailang gamit lang naman. Then, marireceive nyo siya na merong lamang CO2, okay? Lagay lang natin sa safety. Okay, so ngayon proceed tayo sa shooting test. Shooting test tayo. Okay, so ang itetest na lang natin ay yung pellets. Para safe kasi yung steel BBs medyo masikip lang yung area ko. Yung steel BBs kasi bumabalik, bumabanda. So ang gagamitin natin ay pellets. Okay, pellets. So maglo-load lang tayo ng pellets. Okay, so set up ko lang yung camera para dun sa ating target. Okay? Okay, Sir Michael, shooting test tayo. Sir Michael of Muntinlupa. Okay, this is your brand new SNR 357 airgun revolver. I'm using the pellets. Okay, 7.4 grains, 177 pellets. Okay, okay, now test natin yung single action. Firing. Okay, accurate naman. So, ang pistol na to ay parang ay pang short range lang po, no? So, hindi siya intended for long range kasi short barrel po siya. So, pang malapitan lang talaga siya. Okay? Single action again. Okay. So, mas magandang single action kasi pag double action, medyo matigas. Medyo, kasi yung pull niya, kumbaga, malalim yung trigger pull. Unlike sa naka-single action siya, mas accurate. Okay, mas accurate. Okay, single action. Okay, double action. Okay, di ko na tinamaan yung isa. Okay, clear. Okay, clear na. Okay, so ayun po, Sir Michael Tiglaw of Muntinlupa, sir, ready na yung unit nyo. This is the SNR Crossman 357, SNR 357 by Crossman. Okay, dual ammo siya, CO2 powered. Okay, if you have more question, message lang sa aming page. Thank you, sir, and have a nice day.